Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Edwin. Meron po akong kaibigan na merong 2 anak. Isang 5 years old at isang 3 years old. One time, siya po ay nagkwento sa akin ng kanyang karanasan bilang isang ina. Sabi niya sa akin, mula daw nung nagkaanak siya, ay parang wala na daw siyang oras para sa sarili niya. Sa mga ina po dito, naranasan niyo din po ba yun? Marahil po, siguro. At sabi niya, lagi siyang nagbibilang ng araw. Kapag siya ay may trabaho at nasa opisina, gusto niyang magbakasyon na. Pag naman bakasyon na at nasa bahay siya, inibilang din niya ang araw para makapasok na uli dahil mahirap ding mag-alaga ng mga bata, lalo na pag siya ay mag-isa. Isang beses ay nag-mall daw po silang pamilya at hindi siya makaupo, makapag-CR at makakain ng maayos. At mas doble daw po ang hirap kapag wala ang helper o ang yaya sa bahay. Nakikisuyo lang daw siya sa iba pag may kailangan talaga siyang gawin. Sabi po niya sa akin, pero alam mo, minsan sumasaya ako kapag biglang yumayakap at humahalik yung bunso ko. Tinitingnan ko na lang ang mga magagandang bagay. Dear brothers and sisters, today is the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. At si Maria po at si Jose ay very attentive sa pagpapalaki kay Jesus. Lagi silang nakasubaybay kay Jesus. Pero tulad ng lahat, no family is perfect. Jesus himself in the gospel slipped away from his parents, slipped from the caravan. Nakatakas si Jesus at hindi na malaya ng kanyang mga magulang kung nasaan siya. Dati po kasi, yung paglalakbay mahaba, no? At sabi, isa itong caravan, isang linya, no? At 3 araw na paglalakbay, ang mga lalaki po nasa unahan. Yung mga kababaihan nasa likuran ng parang posisyon. Ang nangyayari po ay yung mga lalaki sumasama sa mga tatay. Pag mga babaeng anak, nakasama sa likod. Pero si Jesus ay at that time, medyo kalagitnaan yung kanyang edad. Parang siguro baka mga 9 years old, 10 years old. At kapag ganun yung edad, pag baby, syempre sa nanay sasama sa likod. Pag medyo may edad na, doon na sa unahan. Pero dahil kalagitnaan yung edad ni Jesus, medyo mga bata pa, ay akala ni Jose, si Jesus ay nasa likod. Akala naman ni Maria, si Jesus ay nasa harapan. So panatag silang dalawa. Kaya sabi ng aking professor, hindi nila talaga namalayan na hindi pala kasama si Jesus sa kanilang paglalakbay pabalik. Kaya si Jose at Maria, no, sabi dito, balisang-balisa sila na tumakbo pabalik ng Jerusalem para hanapin si Jesus. Just imagine yung kaba ng mag-asawa na nawawala ang kanilang anak. And they were delighted once again at finding him safe and sound. Kaya sigurado po tayo na naranasan mismo ni Maria at Jose ang bawat karanasan din natin lahat, lalong-lalo na kayong mga magulang. Yung moments of anxiety, but also moments of joy. May saya, may lungkot, may tagumpay, meron ding sakripisyo, merong galak, at meron ding pagkabagabag. Sabi po sa 2002 nationwide survey ng mga Filipino Catholic youth,
Ang mga sumagot ay nagpahayag ng positive appreciation of family values and strong attachment to family members, particularly to their parents. Alam niyo po, Filipino Catholic youth are always linked to their families and their growth in faith. Hindi po ba sa pamilya natin nag-uumpisa ang pananampalataya? Yung pagbe-bless, pagsasabi ng po at opo, paggalang sa mga nakatatanda, ilan lamang po ito sa mga tradisyon na ating natututunan mula pagkabata sa ating mga pamilya. Mga basic na dasal, lives of the saints, mga katolikong kapistahan, at iba-iba pa na ini-introduce sa atin ng ating mga magulang. Kaya alam niyo po, napakahalaga ng mga magulang o ng buong pamilya sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Yes, it is true that there is no perfect family. Even the family of Jesus, Mary, and Joseph is not a perfect family. And for sure, they also experience struggles, problems, and anxieties. But in the end, what is more important is our desire as a family to become holy and to be obedient to God. Yes, the anxieties and joys are there. But like Mary, the Lord reminds us today to treasure and keep all these things in our hearts as a person and as a family. Amen.